Starbucks Hiraya Tagaytay Experience? Is the view worth the wait? Last December 7, 2025, nasa Tagaytay kami. And syempre, hindi pwedeng hindi namin i-check ang isa sa pinaka-pinag-uusapang Starbucks dito. Starbucks Hiraya. Ang iniisip namin noon, baka tapos na yung hype. Sabi nga nila nung bagong bukas ito, sobrang haba ng pila. So we were hoping na by this time, konti na lang ang tao. At halos lahat ay nakapunta na dito. Around 1 p.m., pagdating namin, may available pang parking. Sabi ko, uy, mukhang okay ah. Baka konti na lang ang pumupunta. Iniisip ko rin na baka kumakain pa yung iba ng lunch. Pero habang palapit kami sa entrance, surprise! May pila pa rin at mahaba pa rin. Sa totoo lang, nagdalawang isip ako. Why would I fall in line for Starbucks? Naghanap pa nga ako ng ibang kakainan kasi balak na sana naming umalis na lang. Pero napansin namin na gumagalaw naman yung pila. And since nandun na rin kami at nakapag-park na rin, sabi namin, why not? Try na lang. Hindi din naman kami nagmamadali. Waiting time around 20 to 30 minutes. Nandun na kami sa harapan ng pila. Important tip. Ito lang yung Starbucks na alam ko na may 2-hour limit sa loob. So bawal tumambay ng matagal at mag-overstay. Kapag lumagpas ka ng 2 hours, mas mahal yung additional parking fee. Lahat ng nakapila tinatanong kung may sasakyang dala at kung anong sasakyan yun. Sa mga nag-commute, hindi ko alam kung paano nila lililimit yung stay. Baka mas okay pa mag-commute na lang going here. Bago ka makapasok, bibigyan ka ng papel na nakasulat yung information ng sasakyan mo. Ibibigay mo yung papel na ito sa cashier once naka-order ka na. Ang maganda dito, mag-start lang yung 2 hours na limit once naka-order ka na, hindi habang nakapila ka pa sa labas or sa cashier. So fair siya, lalo na kapag peak hours. Pagpasok mo, may staff na mag-a-assist sa'yo kung gusto mo ng indoor or alfresco seating. Since tanghali at mainit, indoor muna kami. At first, akala ko maliit lang yung place. Wala pa akong idea kung gaano ito kalaki. Pero habang nag-o-order si Tax, naglibot muna ako. And wow, malaki pala talaga siya. May seating sa harap, may bar seating, may covered alfresco area, at yung pinaka-highlight, alfresco space with a view of Taal Volcano. Since hindi lang naman kami pumunta for coffee, syempre habol din namin yung view. Nakakita ako ng indoor spot na may direct view ng Taal Volcano. Mukhang bakante na siya. Baka kakaalis lang nung nakaupo doon. So nagtanong ako sa staff na nasa entrance kung pwede kaming lumipat. And this is what I love about Starbucks. Very professional, very customer-focused. Tinawag pa nila via radio yung staff in charge ng area. They confirmed na available pa at pinayagan kaming lumipat. And this was our view. Another thing na nagulat ako,
May pastries dito na hindi ko usually nakikita sa ibang Starbucks or sa mga napuntahan kong branches. Egg tart. Yes! May egg tart sila dito. First time kong makita ng ganito sa isang Starbucks branch. And since Starbucks Reserve and Hiraya, may mga menu dito na exclusive lang sa mga Reserve branches. Overall, our experience was really nice. Great coffee, amazing view, super accommodating staff, kahit busy, maayos at hindi stressful. If okay lang sa iyong maghintay at pumila, at hindi ka naman nagmamadali, at gusto mong ma-experience yung isa sa pinakasikat na Starbucks sa Tagaytay, I'd say worth trying ang Starbucks Hiraya. Tip lang, make sure na makaupo ka sa spot na may magandang view. Go out, experience their alfresco space, enjoy the malamig na hangin, and take a lot of photos. Or pwede ka ring bumalik kapag mas maiksi na yung pila. Though honestly, nung paglabas namin, mahaba pa rin yung pila sa labas. Let me know about your experience here, and would you be willing to line up at this Starbucks? Pinmark, follow places we've been to for more cafes, travel spots, and honest travel experiences.